Shop like a billionaire. Shop like a billionaire. Uutemu. Uutemu. Ganda kasi nung ano eh, nung ad nung Temu. Anyway, meron tayong pag-uusapan na topic dito. Marami din nag-forward sa akin ito, no? Hindi dahil doon sa topic eh, dahil parehas daw kami ng maskara. Ito yung video ni Kaalaman. Hindi ko rin alam yung ano eh. Actually, may idea ako kung ano yung issue nitong ITEL na piso promo. Yung bibili ka yata ng phone nila sa halagang piso. Kaya lang, may limited number lang yung binibenta, then madami yung bumili na hindi nila inaasahan. So, panoorin nga natin to mga kababayan ko. Hindi ko na naiintindihan to eh. Sabay-sabay tayo na na alamin ano ba yung dito sa ano. Tapos paano na involve si Unbox Diary? Kilala nyo ba si Unbox Diary? Yung si Vince, yung nagre-review ng mga cellphone, yung mga iPhone, iPad, 'di ba? Nakakatawa yun pag nagre-review eh. Minsan corny siya pero nakaka-recover siya eh. Nakakaaliw siya Kaya lang ang major feedback sa kanya, yung tech reviewer na yon, parang minsan kasi OA tapos puro positive daw ang sinasabi. Kumbaga, di umano, parang bayad daw siya mag-review. Pero parang hindi ko naman nakikita. At talagang kwela lang talaga siyang mag-review. Nakakatawa, 'di ba? Kumu-corny man siya pero nare-recover niya naman yung pagka-corny niya. Anyway, hindi naman yun yung topic natin eh. Topic natin dito yung sa ITEL, yung piso sale. Hindi ko rin alam kung bakit siya nasangkot dito. Siguro isa siya sa endorser or Anyway, panoorin natin tong video ni Kaalaman. Piso mo, kapalit ng brand new Android cellphone. Yan ang pangakong tila napapako dahil sa nangyayaring disastrous piso sale na kamakailan lang nangyari. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Pamilyar na sigurado ang lahat sa inyo sa buwan ng sale ng iba't ibang online shopping platform. Putya, nadodominate na ng Nadodominate na ng online shopping ang mall, no? Just imagine, siguro early 2010s, yung Lazada na yan dati. Alam ko na una Lazada kesa sa Shopee eh. Naalala ko niyan, yung meron akong ang mga binibenta lang sa Lazada nun talaga mga legit. Kasi meron akong set ng Ninja Turtles dati na ang kulang ko na lang ay si Donatello na lang. Yung mga malalaki na ibenta ko na yun eh. Yung Ninja Turtles. Sa Lazada ko siya nakita. Galing mismo sa mga binibenta dati ng Lazada noon early 2010s yata mga wala silang fake, puro legit sila. 'Di ba? Then nagkaroon ng mga parang scam yan, 'di ba? Nagkaroon na sila ng parang monitoring ng mga nagbebenta sa kanila. Nado-dominate na nila ang yung retail. Just imagine mga kababayan kasi yung practicality na dinudulot nito, hindi mo na kailangang pumunta ng mall, 'di ba? Mamimili ka na lang sa application mo kung anong gusto mong bilhin. Then magbabayad, mura lang ang shipping, 35 lang yata kaysa mamasahe ka papuntang mall, 'di ba? Pagpunta mo ng mall, kakain ka pa. 'Di ba? Minsan may makikita ka pa na hindi mo naman dapat bilhin, mabibili 'di ba? Tapos pagod ka pa. Unlike dito,
Kaya lang, ang kaibahan kasi pagka sa mall ka bumili, pwede mo sukatin. 'Di ba? At makikita mo yung produkto sa harap mo. Tsaka, ano, yun talagang mamimake sure mo na yun talaga. Minsan kasi dito sa online, iba yung nasa picture, iba yung dumarating, 'di ba? Pero you can't deny the fact yung convenience na nadulot nito. Lalo na may mga naman may mga store naman sa Lazada na naman legit naman talaga. Yung may mga Lazmall na Kaya lang yung experience ni Sulit Tech Reviews, 'di ba? Kahit na Lazmall yung binili, nagkakaroon naman ng problema doon sa distribution center nila, may magnanakaw. 'Di ba? Pero kung gusto nyo talaga ng yung mga malupitan talaga, yung talagang hindi ka maloloko talaga. Merong meron yung, alam niyo yung Zalora. Yun, talagang guaranteed original. Walang doon. Walang hindi branded doon sa Zalora. Correct me if I'm wrong, baka mamaya meron na ngayon ha. Kasi nung may client ako na diyan yung sa Tannery Manila. 'Di ba? Meron silang store sa Zalora din. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy natin. Hindi, na-amuse lang kasi ako dito na ito na yung future natin. 'Di ba? Parang tatama rin na yun. Nag-boom itong mga to nung panahon ng pandemic, 'di ba? Nung sarado yung mga mall. Ang problem kasi dito, maghihintay ka pa ng 3 days. Meron naman 1 day di-deliver na Pero pag yung galing overseas pa yung excuse me. Pag overseas pa yung o-orderin mo, maghihintay ka. Pero ang kagandahan kasi nito, may mga bagay dito binibenta na hindi mo makikita dito sa Pilipinas. 'Di ba? Form. Ang dali-dali sa Shopee. Shop na sa 677 mid-year sale. Post ko lang body sandali nakikita. Hindi ako to May nagsasabi na daw yan ako daw yan Hindi, naman yan. Layo-layo naman, Diyos ko. Mga nakikinig, hindi ako yan. Ang lupit ng boses nito ni Kaalaman Kita mo ba ang reaksyon na yan? Ganyan na ganyan din ang reaksyon ko nang mapanood ko ang video na ito. Kasi akala ko si Salome. Abot kayang OOTD? Nasa Lazada yan. Salome? Stackable Sino Salome? discounts and fast and free shipping discount vouchers. Sino nakakilala yung kay Salome? Kala niya daw si Salome. Sino Salome? Meron bang kayong alam na hindi ko alam? Aura to life sa Lazada 77 Super Saver Sale. Basta pareho ang numero ng kalendaryo may sale. Sigurado. Nangyari ang lahat ng ito noong July 6, 2024. Pag-aabang sana para sa mangyayari. Oo, may mga live selling din dito sa Shopee. O minsan nga pag magbukas ka ng app ng Shopee mo, may live selling dun ikaw na makikita. 7/7 sale. Yung iba kasi buddy medyo swapang, kaya para maunahan yung kani-kanilang competitor para sa mangyayaring sale ay nauuna na silang mag-sale 1 day before at yon ang ginawa ng kumpanya na kung tawagin ay ITEL. July 6, 2024 sa kanilang TTL. Ano ba to? Pilipinong brand ba to ng cellphone? ITEL? Merong dati may brand pa ng phone dati na Pinoy din I don't know, Pinoy ba yata? Yung ini-endorse dati ng Itbulaga na phone, na Android nun. Wala na yun ngayon. Ano bang yun? Basta merong Pinoy na brand nun dati Maganda naman yung quality nung cellphone. Dati, nakalimutan ko na kung anong brand nun Ini-endorse dati ng Itbulaga. Yung may gimmick na parang may sensor sa gilid. Anyway. Ang matibay na lang na na Pinoy brand na cellphone, yung
Cherry Mobile. Di ba ini-endorse ni Ann Curtis yun? Niwala kayo na Cherry Mobile ang gamit ni Ann Curtis. O TikTok at ibang mga platform ay nag-live sila at in-announce na may piso sale kapalit ng isang ITEL A50, isang entry-level na smart Android phone. Meaning, hindi masyadong maganda kaya mura. Ngayon, ang ITEL Pero yung 64 plus 8 gigabyte na ano na yan, piso, putya, okay na yan, di ba? Piso lang naman eh. Company ay nag-hire ng isang influencer kung saan ipapakalat niya sa kanyang mga subscribers ang mangyayaring sale. Para exposure na rin sa kumpanya, marami ang bumili at makapansin ng mangyayaring live. Ito nga yung Unbox Diaries na noong mga nakaraang buwan ay makailang ulit na pinadalahan ng ITEL iba't ibang units ng phone para i-review. Seryoso na si ITEL sa gaming. Eto po. Tapos puro positive ang review. Paano naging 3,000 lang to? Di seryoso, ito na yung pinakamurang phone na review ko. Ito kasi ITEL A50. ITEL P55. 3K na mukhang iPhone. I got you. It's the ITEL. Here we go. ITEL P55. Pasabihin sa inyo watching. Here we go. ITEL P55. Pasabihin sa inyo watching. And as you can see buddy, saganang sagana sa phone itong si Vince ng Unbox Diaries. Ngayon, mabalik tayo sa nangyaring sale noong July 6 dahil habang libo-libo ang nakatutok sa pagpapalit ng presyo from 3,000 pesos plus to piso ay Dear Unbox Diary and Idol fans, kami po'y nagpapasalamat sa inyong pagsuporta sa live collaboration nitong July 6, 2024 with Unbox Diary and Idol Philippines. We sincerely apologize for what happened last night. Sincerely The apology. original plan for the piso deal is we will release 1 pieces of A50 1 for pieces only daw. 1 peso. sincerely apology, 1 pieces. Pambihira naman, hindi naman sa pagiging grammar Nazi pero magmumukha pang professional. Kung tinagalog na lang sana. Oo nga, tama no. Tama. Bakit hindi na lang kasi tsaka, I mean, di ba, para magre-reflect kasi yun sa sa quality ng kumpanya eh. Yun agad ang napansin ko yung 1 pieces. Pare-pareho nating maintindihan. Pero tuloy natin. That night, the life is doing good. That's why the management decided to increase it from 10 pieces of A50 for 1 peso. Pambihira buddy, dito ay lumalabas na ang baho ng kumpanya. Piso sale tapos libo-libong tao ang nakaabang tapos 1 piece lang pala yung balak nilang ibigay. Oo nga, no? Parang dun pa lang, parang kaduda-duda na. Parang ang dami, bakit isa lang ang ibibenta nyo ng ganon? Pero in-upgrade nila 10 ang i-release nila, Tapos dahil nga daw marami ang nauuto, nag-aabang bilang pampalubag loob, ginawa nila itong 10. Subalit, nagkaroon po ng technical issues ang system. Nakapag-upload po ng 6,500 pieces na A50 sa halagang piso. Hindi technical issues yan buddy, kundi ang isa sa mga tao nyo ay mali ang input sa maximum na pupwedeng mabili o stock ng phone sa inyong shop. Yan ang pinakaunang video buddy. Na-exploit Ang problem nun siguro, baka mamaya isang tao lang yung bumili nun. Tapos ang pagkakamali, nag-apologize itong tao na ito kasama ang dalawang itsurang siguro pari at isang napilitan. So ngayon, to the rescue naman ang kanilang knight and shining armor na influencer. Itong si Vince. Mamaya magtatackle tayo ng kahit konting nalala kasi galing ako sa retail eh.
naging customer service manager ako before eh. Yung konting nalalaman ko at kung halimbawa mas may alam kayo, i-correct nyo yung maling sasabihin ko. Ang sasabihin ko based on experience ko mamaya, ha? At kung may mas nalalaman pa kayo, paki-comment sa baba, ipipin ko sa baba. Tungkol sa retail. I don't know if same sila ng same sila ng policy. Yung policy ng DTI sa online sa physical store. Mamaya pag-usapan natin. At sinabing, Guys, quick video lang. Gusto namin gumawa ng video kasi nga may malaking problema po si Itel. Ba't may mga ganun-ganun sa likod? Parang nakakagago naman yun. Kanina kasi, ang target dapat is isa lang po na piso. Parang ang OE naman nung nasa likod. Tapos ito, parang pinapakita nila na nakaganon sila. Nakaka-insulto. Itel A50. Actually, 10 nga dapat ang ilalabas namin kasi sobrang ganda ng sales. Kaya lang, nagkamali po yung brand. Naglabas po sila ng 6,500 po na piso deal. So, 6,500 po ang nakuha ng Itel. o teka. Wait. Sorry, Sir Kaalaman. Huwag kayo magagalit pag pinopost-post ko ha. Kasi ang pinapanood nyo po kasi ay channel ko. Kung gusto nyo mapanood na walang interruption ito dun sa channel po ni Sir Kaalaman, ito yung naiintindihan ko na ngayon. Hindi, 6,500 yung ceiling na nailagay. Na supposed to be a maximum order, ang ilalagay lang dapat 10 lang. Pag may mga unang naka-check out ng 10 item na na cellphone na ganyan, okay. Di ba? Anong nangyari, ang sabi kasi dito, nakapag-out daw ng 6,000. Kaya lang, nagkamali po yung brand. Naglabas po sila ng 6. Nagkamali siguro ng input nga, tama yung sinabi ni Sir Kaalaman. Ngayon, medyo nagigets ko na. Kasi ang akala ko kasi, hindi sila naglagay ng price ceiling. Tapos yung bumili, 6,500 ang nilagay na quantity. Ito pala, siya, putya, kung 6,500, ibibigay sa'yo yun, 6,500 pieces na phone din. Ibenta mo lang yun ng let's say, 1,000, kasi ang SRP ng phone na yun, 3,000, di ba? Benta mo lang ng, let's say, 500 pesos isa nun, tiba-tiba ka na, sa halagang 500 pesos, may cellphone ka na. So, 6,500. Pucha, di ba? Okay na rin. Kaya lang, syempre, may problem eh. 1,500 po na piso deal. So, 6,500 po ang nakuha ng Itel. O teka. Bakit tulad nung nauna, bakit may mga minion sa likod? Umiiyak pa nga daw at parang nagbi-beatbox pa yung isa. Oo, yan ang hindi ko pa napapanood to ha. Pero yan na agad ang unang napansin ko eh. Yan na agad ang unang napansin ko na nakakagago naman to, men. 'Di ba? Hindi naman nag-iisip yung akala naman nila bobo yung mga nanonood. Yung may ganyan-ganyan sa likod, ito na yung unang napansin ko kanina eh. Tapos, ang buong akala ko pa ba may sasabihin sila tungkol sa issue para sana mapahupa yung tensyon. Tas nalaman-laman ko lang na wala lang, trip lang nilang gumawa ng skit na kunwari may umiiyak na tao sa likod. Badi iniisip ko yung thought process nila sa paggawa ng video na ito. Behind the scenes siguro sinabi nilang, "O Antonio, sama ka dito ka sa bandang kanan. Mag-iiyak-iyak ka kunwari. Tapos ikaw Berto, dito ka sa kaliwa. Punas-punas ka ng luha. Tapos ikaw Junjun at Marlon, doon ka sa likod. Galingan yung umakting ha. O ikaw Marie, sama ka na rin. Magse-cellphone ka dito kunyari. 1, isa lang." Oo nga hindi ko na nagigets yung yung purpose, bakit nga naman may eksena sila sa likod na ganyan.
Kaya pala minsan may nakikita ako na comment na marketing strategy daw. Iniisip ko, paanong marketing strategy yun? Pero panoorin natin, matalino talaga ito si Kaalaman, no? Ang masasabi ko sa videong ito, wala nang iba kundi dog show. Dinudog show nila tayong lahat. Unang-una ay hindi naman sila ang may-ari ng ITEL. Bakit parang sobra silang apektado? Naaalala ko tuloy. Oo nga, ang ginawa niya lang naman, mag-endorse yata. 'Di ba? Or baka isa siya sa stockholder. Yung mga memes na OA versus nonchalant. Tapos ang gusto pa tayo, yung mga taong nakakuha ng piso deal ang mag-ayos ng problemang sila lang din ang gumawa. I-cancel na lang daw natin. May iba naman na sinasabing, oo nga, nakakaawa naman. I-cancel na lang natin kasi baka malugi yung ITEL dahil halagang. And alam niyo ba kung magkano yun? 15.6 million ang loss po ni ITEL. Ako alam, okay na sana to kaya lang nilagyan yung mga umiiyak-iyak na ganyan No? Katarantaduhan talaga kung sino nag-decide ng may mga umiiyak-iyak na ganito sa likod. Alam mo yung parang feeling na ginagawang bobo yung mga yung mga tao. Nakaka-insulto kasi ito 'Di ba? Katulad dito sinasabi niya sana, ang ginagawa sa iyo niyan? Bakit galit na galit ka? Hindi, syempre bilang isang nanonood na nakaka-insulto ng intelihente to Yung parang sa tingin mo ganyan kami kabobo para pakitaan nyo kami na may umiiyak-iyak kunyari. Di ba? Doon po sa nangyari. And buddy, believe me when I say na no, hindi sila malulugi. In fact, para sa kanila ay siguro ay barya lang yan. Dahil alam mo ba na ang ITEL ay under sa isang kumpanya na kung tawagin ay Transsion Holdings. Galing ang kumpanya na ito sa best friend natin syempre. Wala nang iba kundi sa China. Ilan sa iba pang hawak ng Transsion Holdings ay ang Technophone, Infinix at heto nga buddy, yung ITEL. So buddy, para sa akin ay hindi sila malulugi kung yon ang concern mo. Hindi, siguro yung distributor, 'di ba? Kahit pa paano binibili pa rin ng distributor yung product nila. Maaring si mismong Transsion Holdings hindi malugi. Pero ako iniisip ko din kesa nga naman na mag-hire sila do sa marketing side, magkano din naman mag-hire ng celebrity, parang ganun din 'Di ba? Endorser, millions din ang gagastusin mo. Let's say si Sarah Geronimo yung kunin mong endorser ng ng product mo. No? Parang ganoon din nga naman Kaalaman, ano ba dapat ang gawin kung may ganitong pangyayari? Well, kung isa ka sa mga 6,500 na mga tao na nakakuha ng piso deal, ay wag na wag mo itong ika-cancel. Wag mong hayaan na kayo-kayo lang din ang susolusyon sa problemang ginawa nila dahil naaawa ka o nakokonsensya as per DTI memorandum, 'di ba? Wala kang kasalanan nun Mamaya yung sa retail settings i-explain ko based on my experience mamaya. Right mo yon, karapatan mo dahil Consumers Act kayo ng isang kumpanya. Tama. Tapos hindi nila ito gagawin. Hindi ko alam kung nag-a-apply yan sa nag-a-apply yan sa dyan sa online. Diba? Nakakalungkot na as a Filipino ay hindi ko maisip na sa sobra nating pagiging maawain to the point na naaabuso na yung ating kabaitan para sa kapakinabangan ng iilan. Correct! Diba? Kasi maawain tayo talaga lahat Kahit niloloko na tayo. Diba? Kahit inuulol na tayo ng mga online online personality.
'Di ba? Kahit na ikaw ay nagdidildil na lang ng asin dyan sa ibang bansa, padadalhan mo pa rin. Kasi nga naaawa ka, walang pang-explore. Ay 2024 na buddy, ay patuloy pa rin ito. Kaya nga uso ang poverty corn dito sa Pinas, tapos not to mention, yung taragis na takoyaki na kamakailan lang nangyari. Kaya tingnan mo, alam ito ng mga kumpanya, kaya tingnan mo naman, nilagyan nila ng Minions yung kanilang ginawang video. Oo nga, no? Galing! Ang talino talaga na ito. Nakamaskara na to. Basta nakamaskara talaga, talino. Joke lang. Hindi, matalino si Kaalaman, oo. 'Di ba? Yung pagka, yung dito pa nga lang may clue na nga, ano, yung may mga nagpapaawa dyan sa background, no? Para naman nga tayong ano, hindi ko na-gets nung una, pero nakakaramdam na ako una pa lang na nakita ko to. Yan. Dito, peking-peke na to eh, itong iyak-iyak na itong mga nasa likod eh. Pero si Kaalaman yung nagbigay linaw. Galing ano, galing yung talino nitong taong to. Kaya lang, nakakasad, may content ito na ano eh, may content ito si Kaalaman na yung nakaraan yung sa mukbang video niya. Parang nagpaparamdam siya na may malubha siyang sakit. Si Kaalaman. 'Di ba? Actually, may napanood na akong video niyan before. Ang maskara pa ni Kaalaman noon ay yung parang salakot. Yung tungkol sa health niya. 'Di ba? Sayang naman kung ano. Wag naman sana ano. Kasi alam nila na masyado tayong maawain, kaya ayun, aabusuhin na lang nila. Kaya sa kasong ito buddy, I let them liable for their actions kung isa ka sa mga 6,500 na nakakuha ng piso deal. I suggest na gawa kayo ng GC tapos sabay-sabay na pumunta ng DTI upang mag-file. Ito ha. Kung anumang reklamo, baka may reward yan, makakakuha kayo ng reward. Hati-hati siguro May argument ako dito ng konti. Kayo sa 16 million pesos for damages. I don't know, hindi ako lawyer. So punta na lang kayo doon at balitaan nyo ako kung ano ang Calling Irvin Shubal, 'di ba? Kailangan manood ka dito sa topic na 'to. Ikaw ang tatanong mangyayari. Kasi buddy, isipin mo, kung hindi mabibigyan ng leksyon, itong kumpanya na ito ay sa susunod na may mangyayaring ganito, yung guguyoin tayo, yung mga kumpanya, sasabihin, madali lang namang palambutin ang mga puso ng Pinoy. Kuha lang tayo ng mga minions tapos mind you, dapat umiiyak sa bandang likod tapos magmakaawa tayo na mawawalan sila ng trabaho kunwari. Diba? Yan ba ang ginagawa sa inyo ng mga ghost hunter nyo? Iiyakan kayo? Na makakalimutan na nila yun. Mabait naman ang mga Pilipino. So yun buddy, let this be an example sa mga kumpanya na huwag gumawa ng false advertising, thinking na magkakaroon ng maraming piso deal tapos 1 unit lang pala. Depende pa kung marami ang manonood o hindi. Nakakaawa lang tayong lahat, umaasa sa wala. And that's it for today's video. Naway, nabigyan ko kayo ng kaalaman at na-entertain sa ilang minuto nating pag-uusap. At muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang suporta. And as always, thank you so much for watching. Goodbye. Ito naman yung ano, yung argument ko doon sa ano. Hindi actually argument ano. Ito yung mga tanong na lang, mas maganda sa tanong. Hindi pala argument, sorry. Hindi, ganito. Sa retail kasi, ganito ang rule, no? Ako po ay nagtrabaho sa retail. Customer service manager ako before. So, ganito, may tinatawag kasi na Consumers Act eh. 'Di ba? Ganito, bibigyan ko kayo ng scenario, no? Halimbawa, pumasok kayo sa isang mall or sa isang store, sa mall. Nakalagay doon sa karatula, doon sa signage, nakalagay doon 50% off. 'Di ba?
Tapos yung yung item walang red tag. Pero kabilang siya doon sa may 50% off na na display. 50% off po. Ngayon, ang gawin nyo, i-check out nyo na siya, binaril ng cashier, regular price. Sasabihin sa inyo, ba't walang bawas? Akala ko ba 50% off? 'Di ba? Tapos sasabihin sa inyo, ay tapos na po pala kahapon. No, pwede nyo ilaban 'yon. Picturean nyo agad yung display. Evidence nyo 'yun eh. Picturean nyo agad yung display. Pwede kayo magmatigas doon. Hindi, sabi 50% off sa signage eh. 'Di ba? Tapos pag hindi pumayag, takutin nyo ng DTI. Malupit po ang multa ng DTI sa ganyan. 'Di ba? Last time na meron kami nakalaban tungkol sa DTI, yata 300,000 or 500,000 ata ang multa sa mga ganyan. Kaya correct me if I'm wrong, ako nagkakamali po ako. Basta dati ganyan eh. Meron ibang branch sa amin na nilaban yan. Pati yung mga wrong price tag. Yung halimbawa, nakalagay sa price tag, let's say, nakalagay ay 50 pesos sa price tag. Tapos nung binarel, naging pala, ang lumalabas doon sa machine ay 500 pesos na pala siya. 'Di ba? Nangyayari yung mga ganyan. Minsan kasi may mga promo eh. Yung introductory price para matesting mo yung produkto, ibebenta nila sa sobrang murang halaga. Tapos nung binaril na sa cashier, malaki na yung presyo. Pwede nyo ilaban yun. Hindi, nakalagay dito sa tag nyo, kahit doon sa shelf tag, nakalagay sa shelf tag, ganito ang price eh. Ipanakot nyo uli ang DTI. Yung mga nasa SM na yan, takot sa DTI yan. Maniwala kayo sa amin. Nasa SM mga Robinsons, takot sa DTI, ilaban nyo yan. 'Di ba? Siyempre, katulad doon sinabi ni Kaalaman, iaano sa inyo yan, i-kokonsensyahin kayo niya, nagkamali po kasi, mababawas po kasi sa staff yung wala eh. Pero kung malambot ang puso mo, bibigay ka. Pero ikaw yung tama eh. Pagka kinonsinti mo yan, men, katulad nanggaling po ako sa ganyan. Kapag kinonsinti mo na halimbawa maaawa ka dahil sila ang magbabayad niyan. Nangyayari lang naman yan sa mga item na na hindi consignor, yung mga outright. Pero sa consignor, kahit pa ma-shoplift lahat yan, okay lang yan, maniwala kayo sa akin. Malalaman nyo ang consignor sa may palatandaan nyo. Tanongin nyo muna, ganito ang technique, pagka halimbawa, para wala kayong konsensya, para hindi kayo makonsensya, halimbawa, bumili kayo ito, binili nyo to. Ang nakalagay sa tag ay, ito ay 30 pesos. Nung binaril na sa cashier, na siya, 1,000 na. Halimbawa, gano'n na nagkamali ng tag. Ngayon, tanongin nyo muna, ano ba to? Consignor ba to o outright? Kapag sinabing consignor po, ilaban nyo. Walang loss doon. Ilaban nyo yung, walang matcha-charge doon pag consignor. Maniwala kayo sa akin. 'Di ba? Walang matcha-charge doon pag consignor to. Hindi, kung ano yung nasa tag, yun ang bibilin ko. Walang tanong-tanong. Pagka hindi nagkamali lang po ng hindi. Basta kung ano yung nasa tag, yun ang right mo yun eh. Pagkukulang nila yun, hindi mo kasalanan yun. Kahit sa outright naman, ngayon kung maawain ka, 'di ba? Di magpahilot ka. Pero kung halimbawa sakto lang ang budget mo, tapos gustong-gusto mo yung item, kahit outright yan, kaya lang, matcha-charge nga naman sa kanila yon. Pero tulong din sa kanila yun eh. Alam mo kung bakit? Matututo na sila na pag-igihan ng trabaho nila. Kasi pagka, lalong tatama rin yan, halimbawa kung nakakalusot naman sa customer, na ganun ang price, tatama rin yan. Na mag-update ng mga price tag.
Either na, hindi, na siyempre, bilang human, maaawa ka, matcha-charge nga naman sa pero isipin mo yung greater good na maidudulot nun. Pag-iigihan niya yung trabaho niya. 'Di ba? Pag-iigihan nila yung trabaho nila. Karapatan nyo yung bilang consumer, ilaban nyo. Kapag mali yung presyo, kung ano yung presyo na nakita nyo, ang tanong nyo naman paano kung halimbawa, mahal ito nung pinanch, mura. I-argue mo pa ba yon? Mas mura dun sa nakapresyo? Common sense lang ang gamitin natin. Alam, ilaban mo pa yun na, hindi, nakalagay dito 1,000, ba't mo ko sisingilin ng 30 pesos? Di ba? Gamitin mo naman ang utak mo doon. Siyempre, mas pabor sa'yo yun. Pero doon sa mga case na mura ang tag, tapos mahal sa pwede mo ilaban yun. Kahit na, at ito pa, ito naranasan ko to sa Toy Kingdom nangongolekta ako May particular kasi na sa isang case ng laruan, may isa doon na sought after. Ang problem, hindi nila ibebenta yun ng singles, kailangan daw isang case. Kasi pagka yung isang lang yun yung nabili mo, hindi na daw mabibenta yung iba, bawal yun. Kasi may individual barcode yun May individual barcode yun. Hindi mo pwedeng puwersahin na mag-wholesale yung yung tao. Mayayari sila doon sa DTI. Yun ang tatandaan nyo. Ngayon, dito sa issue ng Unbox Diaries, yung sa piso deal, ito yung tanong ko. Halimbawa, ganito, in-announce ba nila na 10 pieces lang? O halimbawa, may piso sale kami, ITEL, may piso sale. Sinabi ba nila na isang phone lang ang ibebenta nila? Kung sinabi nila na paunahan na lang po sa isang phone na ibebenta namin, tapos maraming hindi sila liable doon. Kasi yung pagkakamali na part nun, sinabi naman nila isa lang Hindi sila liable nun. May iintindihan ng DTI yun na nagkamali sila doon sa system. 'Di ba? Pero kung halimbawa, hindi naman nila in-announce, basta sinabi lang nila, piso sale. Hindi, correct me if I'm wrong baka mali din ako doon. Pero yun ang pagkakaalam ko Kasi yung pagkakamali kasi, hindi naman talaga may iwasan yun. Halimbawa kung nagkamali ka ng encode sa system na dapat isa lang ang piso. And the rest, regular price na. 'Di ba? Correct me if I'm wrong baka nagkakamali din ako. Pero as long sa pagkakaalam ko wala silang, basta in-announce nila isa lang. Dapat ina-announce nila. Or halimbawa, 10 item po ang ibebenta namin sa halagang piso. Basta in-announce silang ganon. Ang problema, ganito. Baka mamaya, ang sinabi lang nila, hindi nila sinasabi na 10 item lang. Sinabi lang nila, piso sale. Tapos, marami ang nag-check out. Patay sila nun. Diba? Hindi nyo nilinaw yung quantity kasi pag may promo na ganyan, may permit yun sa DTI pag nag-apply ka At i-indicate mo dun sa in-apply mo sa DTI na promo kung ano yung mechanics ng promo mo. I-approve ng DTI yon. Na ito, magbebenta kami ng 10 item sa piso. Ngayon, ang problem, kahit pasabihin mong nasa papel ng DTI, hindi mo naman in-announce na 10 lang ibebenta mo, problema mo yun. Kailangan linawin mo na, na 10 talaga yung sinabi mo na piso. Ngayon, kung wala kang sinabi na 10 lang yung i-release mo na piso at 6,500 ang bumili, kailangan anuhin nyo yun. Kailangan panindigan nyo yun. Diba? Kasi nung una parang narinig ko 1 pieces lang, 1 pieces daw no. 1 pieces lang tapos ginawa daw nilang 10. Ang tanong, in-announce ba nila talaga sa live selling na 1 piece lang at gagawin nilang 10? Paano kung walang ganon? Kailangan talagang i-serve nila yon yung 6,500 na bumili.
'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, correct me if I'm wrong kung may nasabi ako mali. Kasi yung mga sinasabi ko based on experience lamang na nagtrabaho ako sa ano. Medyo matagal na ring panahon kasi yun. Baka mamaya nag-update na ngayon ng batas, 'di ba? Pati nga yung yung halimbawa yung returns 2 buwan dapat yung pwede mong i-return yung item. Basta kumpleto yung packaging niyan, 'di ba? Hindi nabawasan yung produkto or nabawasan man yung produkto, patunayan mo na yun ay expired na. Hindi pwedeng nagkamali ka ng bili. 'Di ba? Responsibilidad mo yun as consumer. Kung nagkamali ka ng bili at ire-return mo yun ng wala namang dapat hindi mo ginalaw yung item na binili mo. 'Di ba? Hindi katulad nung binuksan mo na, ginamit mo na yung produkto, tapos gusto mo isole, hindi pwede. Dapat complete packaging, hindi mo ginalaw. Nakasil pa siya. Pwede yun to 2 months. Pwede. Pero yung pero yung sinasabi mo na hindi, paano kung expired yung nabili ko? Pagkabukas ko, syempre makukonsume ko yun, mabubuksan ko yun. Ibang usapan naman yun. 'Di ba? Or halimbawa may problema talaga, hindi siya expired, pero kakaiba na yung amoy nung nabili mo, 'di ba? Pero dapat within 7 days ma-determine mo 'yon. Hindi yung patatagalin mo ng 3 buwan saka mo bubuksan yung item, expired pala. 'Di ba? Tsaka hindi katwiran yung sa SM hindi katwiran yung resibo. Yung walang resibo, kaya nilang hanapin 'yun, men. Maniwala ka sa akin. Kaya nilang hanapin 'yun. Ako nga halimbawa, pagkakaibigan ko, yung may warranty, tapos pasok na yung warranty, pwede kong gawa ng paraan 'yun eh. 'Di ba? Pero kung general rule ang pag-uusapan, hindi pwede yung kailangan talaga may resibo. Pero halimbawa, kung talagang nawala yung resibo, pwede naman nilang hanapin yun eh. Sa paanong paraan? Pag gumamit ka ng advantage card nila. 'Di ba? Matitrace yun kung pwede ka magpa-reprint ng resibo nun. Pwedeng, kasi ang sinabi lang naman sa DTI, hindi naman present yung yung actual receipt. Hindi naman yun ang sinabi. Nakalagay doon proof of purchase eh. Maraming paraan para mapatunayan na binili mo talaga yun doon. Katulad nung advantage card, may serial number kasi ang advantage card eh. Pagka tiningnan nila sa system, sa server nila yon, nabili mo ito nung pwede nila i-print yung resibo pag nawala. Or para wala ng hassle, pagka bumili ka ng appliances, picturean nyo agad yung resibo agad-agad. Kahit iwala nyo na yung resibo, okay na yun. Basta picturean nyo lang yung resibo. Ang importante kasi doon yung transaction number eh. Anyway, maraming na akong sinasabi masyado. Yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.